Ano, hindi pa kayo tutulong. Ano? Tutugan tayo ng ulo kami ha. Patigatan tayo ng ulo. Ayaw nyo na ano. Ayun! Luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang liwanag ng Espiritu Santo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang kalinga ng mahal na inang Birheng Maria ay sumainyong lahat. Bago po namin pasimulan ang paghahayag sa inyo ng isang natatanging kasaysayan na mahiwaga para sa mga taong hindi nakatatalos, ay bayaan niyo munang magpakilala po ako sa inyo. Saan man kayong lugar na naroroon, hayaan niyo pong sa kinagugalian ng mga kursilista na bago maghayag ng lahat-lahat ay nagpapakilala muna siya. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na si Brother Daniel Sunga Jr. Nagtapos po ako ng kursilyo sa Our Lady of Fatima, Valenzuela, Bulacan, Metro Manila, ika-23 hanggang ika-26 ng Hulyo, 1975. At nasasakupan po ako ng parokya ng San Jose. At ang aking pong dekorya ay walang dilit iba, ay isang apostol na unang tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, na bagamat siya ay walang naisulat sa banal na kasulatan, siya naman po ang napakaraming trabahong na isagawa, at nang siya ay ipako sa krus ay paekes. Walang iba kundi si San Andres. Kaya naman po, saan man po panig kayo ng kapuluan o saan mang lugar, hayaan niyo pong maisiwalat namin sa inyo ang natatanging kasaysayan na ito, na isa sa pinagkakautangan namin ng lahat-lahat, sapagkat kung hindi po dahil sa Kanya, siguro po hindi namin malaman o hindi ko malaman kung sa kulungan, sa ospital o sa sementeryo ang aking kasasadlakan. At para naman po sa inyong kabatiran, sapagkat napakaraming hiwaga ang hindi natin nababatid, lalo tigit sa lahat tayong mga Kristiyano, nais namin ipaabot sa inyo na iba-ibang antas ang kaluluwa na kinalalagyan ng tao. Meron pong nabubuhay ng pangkaraniwan o nabubuhay sa natural. At meron pong nabubuhay ng sobrenatural o supernatural life. At meron pong nabubuhay na mystical na pamumuhay, kung tawagin po natin yan, ay makadiyos na pamumuhay. Na sinasabi po sa buhay na yan, na kapag Diyos na po ang nagpapagalaw sa tao, ang taong ito ay perpekto. Panloob na pagiging ganap. Kaya nga ho dyan namin sisimulan ang kasaysayang ihalalahat namin sa inyo, na walang iba kundi si Brother Jesus Seven Cruz.
Gutierrez. Sumainyo ang kapayapaan. Ang talambuhay ni Jesus Cruz, 7 Cruz Gutierrez. Si Jesus Cruz, 7 Cruz Gutierrez ay isinilang noong ika-4 ng Setyembre 1925 sa lugar ng Sargento Mariano, lungsod ng Pasay. Siya ang bunso sa 4 na magkakapatid at kung tawagin siya ng lahat ng nakakakilala sa kanya, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay ay si Susing. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginoong Mamerto Concepcion Gutierrez at Ginang Dominga Cruz, 7 Cruz Gutierrez. Sila ay taal na taga-Baliwag, Bulacan. Ang kanyang mga kapatid naman ay sina Gloria Gutierrez, panganay, Pedro Gutierrez, pangalawa, at Angelina Gutierrez, ang pangatlo. Ang hanap buhay ng kanyang ama ay isang kutsero. Marami din silang kalesa at alagang mga kabayo. Mayroon din silang naging kutsero noon na mataas ang katungkulan ngayon sa lungsod ng Pasay. Ang kanilang pamilya ay matatawag ding mga makadiyos sapagkat sila ay sumusunod bilang isang tunay na Kristiyano at anak ng Diyos sa isip, sa salita at sa gawa. Sila ay anak ng ating inang simbahan, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang kanyang ama ay nakapagkursilyo rin sa Quiapo, lungsod ng Maynila. At ang kanyang pamilya ay nagsisimba tuwing linggo at nagdarasal tuwing gabi. Kaya lang hindi sumasabay magdasal ang kanyang ama dahil napakatagal nitong magdasal. Magsisimula ng ika-6 ng gabi at matatapos ng ika-12 ng hating gabi. Ang kanyang butihing ina naman ay nagdedebosyon sa mahal na Sagrada Pamilya. Sila ay may munting kapilya sa loob ng kanilang tahanan. Habang lumalaki at nagkakaisip, siya ay may kakaibang angking katalinuhan at mga katangian. Sa gulang na 7 taon ay napakahusay na niyang lumangoy. Kaya ito ang pinakapaborito niyang laro. Sa hindi kalayuan naman sa kanilang bahay ay mayroong ilog. Kaya kapag wala siya sa kanilang bahay ay doon siya natatagpuan ng kanyang ina. Siya ay nakapagtapos ng elementarya sa mababang paaralan ng Apelo Cruz at nakapagtapos din naman ng high school sa Pasay City High School. At siya ay may angking katalinuhan. Subalit, hindi siya nakatungtong ng kolehiyo sa hindi malamang kadahilanan. Noong sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay isa sa maraming kabataang Pilipino na nagboluntaryong ipagtanggol ang ating inang bayang Pilipinas sa kamay ng malulupit na kaaway, walang iba kundi ang mga Hapones. Sa gulang na 17 taon, siya ay napabilang sa 44th Infantry Division, Rosario Unit, ROTC Guerrilla Hunters, sa pamumuno ni Commander Adeboso. Kasama din sila Ginoong Jaime Ferrer, Senior, Prisco San Juan at iba pa. Dahil sa angking katapangan, siya ay naatasan na mapabilang sa grupo ng mga piling tauhan na manghuhuli at magparusa sa mga Pilipinong nagtaksil sa ating inang bayan. Walang iba kundi ang mga